Yes, sa wakas po, it's more than 1 month po natin na monitoring and testing of the areas of Bulinaw and Anda. Finally po, after po ng ating checking and in accordance with protocol, wala na pong red tide sa Anda and Bulinaw areas po natin. Yes. It is now safe po to gather and trade shellfish, and lahat po noon, tahong, talaba, and even the alamang po from these areas are now free from the toxic red tide and safe na po siyang kainin ng ating mga stakeholders. That is why po talagang closely namin po na minomonitor ang sitwasyon kasi parating na po yung Holy Week, and syempre alam po natin seafoods po madalas yung ating gustong kainin during the Lenten season. So we will continue po yung ating monitoring and testing of the water parameters in the area. Pag meron pong mga red alerts or mga level na nagpapakita po ng warning signs, we will immediately inform po yung ating mga local government unit partners and yung mga concerned stakeholders po natin nang sa ganon ma-mitigate and ma-prevent na rin po natin ang pag-recur ng ating red tide po sa area. Although there are some factors po that we cannot control, like the sudden changes po ng init ng ating weather. We will doon po sa mga factors na pwede po nating ma-mitigate yung magiging negative impact, doon po tayo mag-i-intervene po, Bombo Justice. Yung mga nagpapalaki naman po ng shellfish natin ay hindi po sila contributor naman, ma'am, dun sa pag-recur ng red tide. Usually po yung pag nag-loading po, nagsusobra po ng nutrient loading sa ating katubigan, masyadong mainit, nagiging mababa po yung mga dissolved oxygen. Lahat po ng mga conditions minsan na nagiging favorable for the red tide carrying organisms to bloom, yun po yung nagiging contributory po sa red tide. Yun, Bombo Justin, for more than 1 month, wala po silang naging income from their main livelihood, which is shellfish gathering and trading nga po. That is why through the local government units po, yung mga immediate need po nila na assistance, yun po yung nilapit nila po at binigyang pansin. Dahil isang long-term intervention would be to provide them later with other means of livelihood aside from shellfish gathering and trading. Hopefully po, balik sigla na po ang industriya ulit ng ating shellfish trading and gathering dito sa Region 1, particularly po dito sa ating areas sa Pangasinan that was affected by our red tide ban ng isang buwan. So, yung supply, na-expect din po natin na magiging okay na, and then dahil sinunod po natin lahat naman ng protocols and careful analysis, we assure the public po na safe na tayong kumain ng ating mga shellfish at hindi na po sila mababahalang at magdududang bumili dahil hindi sila sigurado po kung safe. So we will continually inform po the public of developments. Pero for now, we are very, 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 very confident po na safe na po ang ating mga shellfish dito sa Region 1, sa lahat po ng areas. Yes, Bombo Justin, maraming salamat. Sa atin pong mga stakeholders sa Anda and Bulinaw, maraming salamat po sa kooperasyon, lalong-lalo na po sa ating local government units, dahil tumalima po sila kaagad nung nagdeklara po tayo ng ban and upon informing po the public na positive tayo sa red tide. And salamat din po sa kanila, sa mga LGUs natin, dahil inassist naman din po nila kaagad yung ating mga affected na stakeholders. So, sa ngayon po, safe na po ulit kainin at pwede na po ulit mag-harvest at mag-gather ng shellfishes natin from all areas in Region 1,
especially for Anda and Bolinao. So maraming salamat po sa ating mga affected stakeholders sa Anda and Bolinao for the cooperation dahil sabi ko nga po, mahalaga po ang kanilang kabuhayan pero mahalaga din po yung buhay ng ating mga consumers who will be eating the shellfishes from the area. So salamat po sa pag-cooperate sa atin and sa ating advisories. As now, okay na po tayong kumain ng talaba at ng tahong at ng mga alamang na nanggagaling po sa ating mga katubigan dito sa Pangasinan.